Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, sinabihan ni Xiao Yuanshan si Ningbei na si Ning Kangxiang ay buhay pa. At iyon ang kanilang nakalap. Dahil dito, tuwang-tuwa si Ningbei nang makita niya ang kanyang ikaapat na tiyuhin. Sa kabilang dako naman, nagbebenta na naman ng candied hawthorns si Mr. Ning. Masayang wika ng ginang na ito na nagngangalang Zhao. Agad namang sumagot si Ning Kangxiang at sinabi kay Miss Zhao na kumikita lang siya ng dagdag na pera para sa bahay. Gayunpaman, ayon kay Miss Zhao, noong nakaraan, nagrekomenda ang kanyang anak ng trabaho para kay Ning Kangxiang, ngunit hindi siya pumunta. Hanggang sa natapos na lamang ang mga panayam o interview. Bigla-bigla, sumabat naman ang babaeng ito na asawa ni Ning Kangxiang at sinabihan si Mrs. Zhao na hindi ganoon kaganda ang kalusugan ni Ning Kangxiang. Bilang karagdagan, sinabihan din niya si Mrs. Zhao na hindi niya na kailangang dumaan sa napakaraming problema para sa kanila. O tama pala, kailangan ng anak mo na magbayad ng mga bayarin sa paaralan. Sinabi ng asawa ko na ibigay ko ito sa iyo. Wika pa ni Mrs. Zhao. Subalit hindi ito kayang tanggapin ng asawa ni Ning Kangxiang. Dahil ayon pa kay Ning Kangxiang, hindi pa nga nila nababayaran ang perang inutang nila sa kanya noong nakaraan. Ngunit nagpumilit si Mrs. Zhao at sinabihan pa silang huwag mag-alala. Sa puntong ito, inutusan ng ginang na ito ang kanyang anak na magpasalamat kay Ginang Zhao. Agad namang sumunod ang batang babaeng ito sa utos ng kanyang ina at pinasalamatan si Ginang Zhao. Sa hindi inaasahan, biglang pumasok sa eksena ang kalbong ito kasama ang kanyang mga tauhan habang sinasabing, "Hoy mga dukha, katapusan na ng buwan. Nabayaran nyo na ba ang inyong mga bayarin sa tubig?" Sa isang iglap, agad na nagbigay ang matandang tindera na ito sa kalbong ito na nagngangalang Liyang para sa bayarin kuno sa tubig. Sa kabilang banda naman, tinanong ng kalbong ito si Ning Kangxiang kung nasaan na ang bayad niya para sa tubig. Ngunit sinabi lang ni Ning Kangxiang kay Liyang na hindi siya makakakuha ng ganoong kalaking pera sa isang araw. Dahil dito, nagalit ang kalbo, at sinipa ang bisikleta ni Ning Kangxiang, na naging dahilan ng pagkatumba nito, at naging dahilan din upang matapan ang mga paninda ni Ning Kangxiang. Sa kasalukuyang panahon, habang pinupokpok ng kalbong ito si Ning Kangxiang ng kanyang paninda, sinabihan din niya ito na itigil ang pag-iyak sa kanya tungkol sa kung gaano siya kahirap. Pagkatapos ay agaran niya itong inutusan na iabot na ang 500 RMB at dapat ay walang kahit 5 dulang na kulang. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang tumakbo ang anak ni Ning Kangxiang na nagngangalang Guo-Guo, at direktang tinulak ang kalbong ito habang sinasabi na huwag bulihin ang kanyang ama. Dahil dito, nagalit si Liyang at agad na itinulak si Guo-Guo na naging sanhi upang matamba ang bata sa sahig. Sa puntong ito, habang umiiyak si Guo-Guo, nanginginig na rin sa galit si Ning Kangxiang. Samantala, sinabihan ng lalaking nasa kaliwa si Liyang na naroon ang pera. "Inutil ka, naglakas loob kang magtago ng pera. Bubugbugin kita." Galit na wika ng kalbong ito. Gayunpaman, inutusan ni Ning Kangxiang ang kanyang asawa na pumasok sa loob kasama ang kanilang anak. Agad namang nagtanong si Liyang kay Ning Kangxiang kung gusto ba niya silang labanan. Sa isang kisap mata, inatake ni Ning Kangxiang si Liyang at pinilayan ang kamay nito. Kaya naman agad siyang napa-atras at napapasigaw dahil sa sakit na natamo. "Maaari mo akong bulihin. Isa akong walang kwentang tao. Sa taong iyon, hindi ko maprotektahan ang aking hipag, lalo na si Ningbei, wala akong silbi." Wika naman ni Ning Kangxiang. Bilang karagdagan, sinabi, di niya sa kanila na ngunit sa araw na iyon, kinasangkutan nito ang kanyang asawa at anak na si Guo-Guo. Mahigit 10 taon na din silang nagdusa. Binubuli nila sila, kaya sa araw na iyon, mamamatay sila. Nang walang kung ano-ano'y, biglang umatake ang dalawang ito habang sinasabihan si Ning Kangxiang na tumahimik at pumunta na sa impyerno. Subalit ang nakakagulat, napakabilis ni Ning Kangxiang. Nagawa niya pang maunahan na bagbagan ang dalawang ito. Kaya naman napatulala na lamang si Liyang habang nakatitig kay Ning Kangxiang. Sa hindi inaasahan, nagsitakbuhan ang mga duwag na ito habang sinasabihan si Ning Kangxiang na humanda siya sa susunod. Subalit, ang nakakagulat, biglang napaubo at napasuka ng dugo si Ning Kangxiang. Dali-dali namang pinuntahan si Ning Kangxiang ng kanyang anak at asawa. Sa sandaling ito, talagang nanghihina na si Ning Kangxiang. At sa hindi inaasahan,
Biglang dumating ang dalawang mandirigma ng Dragon City. Kaagad, inutusan ni Ning Kangxiang ang kanyang asawa na dalhin ang anak at tumakbo na. Gayunpaman, tinanong ni Mrs. Zhao si Mr. Ning kung bakit niya iyon sinasabi. Kasunod nito, sinabihan niya siya na kung sila man ay masasamang tao, tatawag sila ng pulis. Agad namang sumagot si Ning Kangxiang kay Mrs. Zhao at sinabihan siya na may mga bagay na hindi kayang resolbahin ng mga pulis. Pagkatapos nito, sinabihan din niya siya na magmadali at umuwi dahil ayon sa kanya, hindi sila ganoong klase ng mga ruffians. Sila ay pumapatay talaga ng mga tao. Gumawa ng magandang hakbang si Ning Fuguo. Nakumbinsi pa niya ang Special Operations Team na pumunta at patayin ako. Ako, si Ning Kangxiang, ay lalaban sa inyo ngayon. Sambit ni Ning Kangxiang. Gayunpaman, tinanong siya ng mandirigmang nasa kanan kung siya ba si Ning Kangxiang. Agad namang tumugon si Ning Kangxiang at sinabi na nagtatago siya sa loob ng 33 taon na. Pagkatapos ay kinumpirma niya sa kanila na siya nga si Ning Kangxiang, ang taong gusto nilang patayin. Subalit ang nakakagulat, biglang binati ng dalawang ito si Ning Kangxiang at nagpakilala bilang sina Wang Long at Cheng Hu mula sa Central China Association. Kaya naman talagang nagulantang si Ning Kangxiang at Tsai Ye naguguluhan kung ano ang ibig sabihin nun. Kaagad, ipinaliwanag ni Cheng Hu na inutusan umano sila ni Commander Qin na hanapin ang pang-apat na elder ng pamilya Ning. Kung gayon, hindi pala kayo tauhan ni Ning Fuguo. Wika pa ni Ning Kangxiang bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay. Sa isang iglap, dali-daling inutusan ni Cheng Hu si Wang Long na magmadali at papuntahin doon ang lahat ng mga sikat na doktor ng syudad ng Luo. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang mga sikat na manggagamot sa bahay ni Ning Kangxiang. Ayon sa doktor na ito, ang mga pulmonary arteries ay naputol na, kaya wala na silang magagawa pa na mapagaling ang sakit na iyon. Dahil dito, lubos na nagalit si Cheng Hu. Sinabihan niya pa ang doktor na tatadterin niya siya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Wang Long at sinabihan siya na huwag magsalita ng ganon. Sa tingin mo ba ayaw ko na gumaling siya? Sa tingin mo ba may punto ang pagbabanto mo sa akin? Kung tatadterin mo ako ngayon, hindi ibig sabihin nun na gagaling siya. Sambit ng doktor na ito. Gayunpaman, sumabat ang manggagamot na ito at sinabihan ang doktor na huwag niyang sisihin ang binatang iyon kung siya ay galit. Dagdag pa niya, siya ay hahatulan ng kamatayan saan man siya magpunta. Kasunod nito, inutusan ng manggagamot na ito ang kanyang binatang apo na iabot sa kanya ang mga pilak na karayom. Sa hindi inaasahan, biglang dumating si Ning Bei kasama si Xiao Yuanshan sa lugar. Kaagad, iniulat ni Wang Long kay Ning Bei na ang acupuncturist ay si Liu Sonsen ng Three Needle Willow. Sa puntong ito, inumpisahan ng gamutin ni Liu Sonsen si Ning Kangxiang. Gamit lamang ang kanyang 3 pilak na mga karayom. At ilang sandali pa, biglang nanginig ang katawan ni Ning Kangxiang na para bagang siya'y sinasapian. Salamat Mr. Liu, iniligtas mo ang buhay ko. Wika pa ni Ning Kangxiang. Ngunit sinabihan siya ni Liu Sonsen na huwag muna siyang magpasalamat dahil ayon sa kanya, sa totoo lang, wala na siyang magagawa pa sa dati ng pinsala ni Ning Kangxiang. Dagdag pa ng matanda, maaari lang niyang pahabain ang kanyang buhay. Alinsunod kay Liu Sonsen, 3 araw lang ang limit. Sa sitwasyon ni Ning Kangxiang, kahit ang isang Diyos ay mahihirapang iligtas siya. Samantala, binati ni Cheng Hu ang kanyang association leader. Kasunod nito, lumapit na si Ning Bei sa kanyang tiyuhin. Agad namang nagtanong si Ning Kangxiang kung sino siya. Pang-apat na tito, ako ito. Tugon naman ni Ning Bei. Kaya naman, habang nanginginig, kinukumpirma ni Ning Kangxiang kung iyon ba si Ning Bei. Pagkatapos ay, agad nang nagyapyusan ang magtitong ito. Samantala, maraming tanong si Ning Kangxiang kay Ning Bei. Kaya naman sinabihan na lamang ni Ning Bei ang kanyang tiyuhin na ipapaliwanag niya ang lahat. Ngunit bago iyon, gagamutin muna niya siya. Lulunasan, naririnig mo ba ang iyong sarili? Ang aking 3 karayom ay maaari lamang pahabain ang kanyang buhay ng higit sa 3 araw. Wika pa ni Liu Sonsen. Ayon kay Ning Bei, noong una, gusto niyang makita ang mga kakayahan ng maalamat na Three Needle Willow. Ngunit pagkatapos itong makita, talagang nadismaya siya. Bigla-bigla, pinalipad ni Ning Bei ang mga karayom papunta sa kanyang kamay.
At pagkatapos ay sinabi niya na kahit si Haring Yanluo ay hindi mangangahas na hawakan ang kanyang mga nasasakupan. Dahil sa ginawa ni Ningbei, talagang nagulat ang mga manggagamot na ito. Napatanong pa si Liu Sonsen kung sino ba talaga ang binatang iyon. Dagdag pa niya, ang mga kasanayang tulad niyan, si Ningbei ay mairaranggo sa mga pinakamahusay sa bansa. Higit pa rito, talagang namangha ang doktor na ito. Nang masaksihan niya ang paggamit ni Ningbei ng kanyang kay upang kontrolin ang mga karayom. Sa oras na ito, nagsipasukan ang mga karayom sa loob ng katawan ni Ning Kangxiang. Gumamit siya ng 7 karayom na binabaligtad ang pulmonary arteries. Sino ka ba talaga? Gulat na wika ni Liu Sonsen. Ilang sandali pa, tila malakas na muli si Ning Kangxiang. Samantala, sinabihan ni Ningbei ang kanyang tiyuhin na iwanan ang mga pilak na karayom sa kanyang katawan. Dagdag pa niya, mas magiging mabuti kung pipilitin niyang palabasan ang mga karayom pagkatapos ng 7 araw. Agad namang sumang-ayon si Ning Kangxiang sa kanyang pamangkin na si Ningbei. Kasunod nito, isinuot na muli ni Ningbei ang kanyang kapa. Bilang resulta, mas lalo pang nagulantang at nanginig si Liu Sonsen nang makita niya na isinuot ni Ningbei ang ginintoang balabal na kilan. Napagtanto din niya na si Ningbei ay isang Northern Liang commander at hari ng Hilagang Garrison. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ng babaeng ito si Ningbei kung kamusta na si Ning Kangxiang. Agad namang sumagot si Ningbei at sinabi sa kanya na nasa mabuting kalagayan na ang kanyang pang-apat na tiyuhin. Gayunpaman, kailangan lamang niyang magpahinga. Kasunod nito, kinausap ni Ningbei ang batang babaeng ito at sinabing, "Guo, kilala mo ba kung sino ako?" Ngunit tila hindi pa kilala si Ningbei ng batang ito. Kaya naman sinabihan si Guo ng kanyang ina na batiin si Ningbei at tawagin bilang Gedge. Dagdag kaalaman mga lords, ang ibig sabihin ng Gedge ay nakatatanda. Ang paggamit ng salitang kapatid na lalaki o babae ay ang karaniwang paraan ng pagtugon sa mga pinsan na may parehong apelyido. Ningbei Gedge. Ngunit sinabi ni tatay na pumunta siya sa isang lugar na napakalayo. Alam kong ibig sabihin nun ay namatay na siya. Wika naman ni Guo. Agad namang sinabi ni Ningbei sa bata na hindi siya namatay. At bumalik siya doon mula sa napakalayong lugar. Kasunod nito, tinanong ni Ningbei si Guo kung ano ang nangyari sa kanyang mukha. Sa isang iglap, nagsumbong si Guo at sinabi kay Ningbei na sinaktan siya ng kalbong lalaking iyon. Dagdag pa ni Guo, sinaktan din ng kalbong iyon ang kanyang tatay. Dahil dito, agad na inutusan ni Ningbei si Xiao Yuanshuan na hanapin at patayin ang taong iyon. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang kalbo kasama ang kanyang boss at iba pang kasamahan nito. Samantala, napatanong ang lalaking nasa harapan kung saan nanggaling ang mga doktor na iyon. Kasunod nito, tinanong din niya si Liang kung sino ang nanakit sa kanya. Dagdag pa niya, pipilian nila ang mga braso ng taong iyon. Sa sandaling ito, itinuro ni Liang si Ningbei. At sa isang iglap, agad na hinubad ni Ningbei ang kanyang gininto ang balabal na kilan. Kasunod nito ay binunot niya ang kanyang espada. At pagkabunot niya nito, kasabay ding naputol ang kaliwang braso ni Liang. Kasunod nito, tinanong ni Ningbei ang mga bully na iyon kung sino ang susunod. Subalit sinabi ng lalaking ito na sila ay mula sa Axe Gang. Bilang resulta, sinampal siya ni Xiao Yuanshan habang tinatanong siya nito kung sino ang may pakialam kung saan sila nanggaling. Samantala, tinawag ni Ningbei si Xiao Yuanshan. At inutusan niya ito na pilayan silang lahat. Nang walang kung ano-ano'y, agad namang sumang-ayon si Xiao Yuanshan sa utos ni Ningbei. Makalipas ang ilang oras, nagising na si Ning Kangxiang at agad silang dinala ni Ningbei. Samantala, sa kabilang banda, ayon kay Mrs. Zhao, tama talaga siya na hindi simple ang pamilya ni Ning Kangxiang, ngunit hindi niya sukat akalain na napakaganda ng background nito. Alinsunod sa lalaking nakasuot ng kulay puti, dumating doon si Ning Kangxiang upang magtago. Tiyak na nagtatago siya sa kanyang mga kaaway. Ngayon ay tila tapos na ang kanyang mga paghihirap. Ang nakakagulat, biglang lumapit ang sundalong ito kay Mrs. Zhao at ayon sa sundalong ito, iyon ang perang inutang sa kanya ng pang-apat na elder ng pamilya Ning. Dagdag pa ng sundalong ito naman ay Reg Along pasasalamat mula sa commander. Bilang resulta,
Talagang nasurpresa si Mrs. Zhao matapos niyang makita ang limpak-limpak na salapi. Sa puntong ito, ayon pa sa lalaking nakasuot ng kulay puti, ang mabubuting tao ay gagantimpalaan din. Dagdag pa ng lalaking nasa kanan, matagal nang inaalagaan ni Mrs. Zhao ang pamilya ni Ning Kangxiang, at hindi ito nawala ng saysay. Samantala, sa kabilang dako, tinanong ni Guoguo si Ningbei kung siya nga ba talaga ang kanyang kuya Ningbei. Agad namang tumugon si Ningbei at sinabi sa bata na siya nga iyon at wala nang iba pa. Sa kabilang panig naman, ayon kay Ning Kangxiang, nang siya ay sinaksak ng espada sa dibdib, akala nilang lahat ay mamamatay na siya. Walang nakakaalam na siya ay ipinanganak na ang kanyang puso ay nasa kanang bahagi. Dagdag pa ni Ning Kangxiang, lihim siyang iniligtas ni Su Qin, at pagkatapos ay nagtago sila sa loob ng 13 taon. Dahil sa kanya, hindi man lang nakakausap ni Su Qin ang sarili niyang pamilya. Gayunpaman, sinabihan ni Su Qin ang kanyang asawa na iyon ay kanyang pinili. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit niya dinadala ang usaping iyon sa sandaling iyon. Samantala, sinabihan ni Ningbei si Ning Kangxiang na dapat gamitin niya ang tunay niyang pangalan. Dagdag pa, ni Ningbei, idol niya si Ning Kangxiang nung Saiyay bata pa lamang. Ang nagkukusa, makinang, batang pang-apat na tiyuhin na iyon na nagpahirap sa lahat sa kanyang henerasyon sa kanyang katalinuhan at lakas. Gayunpaman, ayon kay Ning Kangxiang, matagal na yon. Kaya tinanong niya si Ningbei kung bakit niya iyon nabanggit. Bilang karagdagan, sinabi din ni Ning Kangxiang na kapag nakauwi na sila, papalitan na niya ang pangalang Ningxi, at babalik sa pagiging Ning Kangxiang. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, Column.